Magandang umaga. Tiradurin na natin. This time, tiradurin ko si Marcolita. Ang ating tiradurin ay bakit lumalabas na mas matalino pa pala ako kay Marcolita. Ganun pong aking masasabi sa ngayon. So, bakit? Bakit ko nasabi sa ngayon? Kasi kung ako yon sa kanya, kung ako yung senador, dismissed na yung kaso. Para wala na silang trabaho, para flood control na lang at saka budget pag-usapan nila. Para maging maganda naman trabaho nila kasi makapokus din sa budget, makapokus din sila sa flood control. Gandang umaga, Edgar Nacion. Ito po ang habang siguro tumatagal, nag-aantay tayo ng mga audience, maganda siguro patugtugin ko muna kung sino ako. Okay, antayin ko muna kang audience ha. Parami tayo audience muna. Patugtugin ko muna kung sino kung gaano ka bright si Toto Kausing. Toto Tirador. Dito. Ako po si Dr. Toto Tirador. O tawagin niyo akong Berteni Catalunya Kausing. Ako po ay nagtapos ng aking abogasiya bilang iskolar ng Maynila sa College of Law ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila noong March 2005. At kumuha ko ng bar exam noong September 2005 na isa sa pinakamahirap na eksaminasyon na nangyari sa bar exam history at ako'y nakapasa kagad. At siyam kaming magkaklase, 8 kami nakapasa. Isang record yan sa panahon na yon. At ako rin po ay gumraduate bilang isang consistent na full scholar sa Mindanao State University, Marawi City noong 1988 sa kursong Bachelor of Science in Civil Engineering. Kaya ako po ay lisensyadong civil engineer din. Ako po ay nagkaroon ng karanasan bilang isang editor ng People's Journal Tonight sa loob ng 15 taon. At bago niyan, nagsimula po ako sa pagiging sports writer. Pagkatapos niyan, ako ay nagtuloy sa abogasiya. Ito po ang aking karanasan at diyan ko nakukuha ang aking katalinuhan sa pagtingin ng mga issue sa batas at bayan. Kaya po tayo ay umiikot-ikot sa mga issue ng katarungan, katotohanan, at bayan. Kaya samahan niyo po ako sa aking programa. Ay, tika pala. Nais ko lang magiging isang honest na tao. Ako po ay nadisbar noong 2023. Sapagkat po, ang rason na ginamit ng Supreme Court, mali daw yun yung aking ginawa na pag-post sa Facebook ng reklamo na plunder na aking ginawa. At yun naman daw ay bawal daw kapag hindi pa naisampa sa ombudsman. Pero naisampa ko rin pagkatapos ng huling araw ng Enero 2019. Okay? Tara na, pakinggan niyo po ako. Okay, tara na. Okay. David Baruj, good morning po. At ito, watching here from California. Kasali ka sa breakfast namin ni Mrs. Wow. Okay, si Amic TV 45 UK sa United Kingdom. Si Rol Lims, matalino ka nga pero di mo ginagamit ng tama. Uy, tama po. Ikaw lang opinion mo dito. Sa opinion lang yan. Rodi Rabi, Pastor Rodi Rabi. Dr. Sino pa? Si Edgar Nacion. Okay? So ito po ang katwiran. Matandaan nyo ba nung
noong nagpapalitan na ng argumento. Pagkatapos po mag-privilege speech, si Dan Marcoleta, kung saan pinresenta niya yung kanyang katwiran bago siya nagsabi na nagmumosyon siya na ibasura na tuluyan ang impeachment laban kay Sara Duterte. Ang katwiran niya ay isa lang, sapagkat ang boto ng Supreme Court justices sa pag-dismiss nito ng kaso ay unanimous. Lahat po sila na 13 ay bumoto ng pabor. Ang isa nag-inhibit. Ibig sabihin, hindi siya bumoto. So, ang bumoto lamang ay 13. 13-0. Ngayon, sa kasaysayan, katotohanan naman po yan, sa kasaysayan ng Supreme Court, para ka lang naghahanap ng karayom sa buhangin para ikaw ay mapabaliktad mo pa yung unanimous na decision. Kung unanimous po na decision, simple lang po yan. Isipin mo po, mga matatalinong tao ang nagdidesisyon. Kung nagdesisyon sila na ganon, bihirang-bihira pa kaysa pagputi ng uwak ang pagkakamali na mangyayari. Bihirang-bihira po. So kung ano ko bihira, sinasabi naman ni dating Justice na doon din siya nanggaling, si Antonio Carpio at saka si Adolfo Lascona, posible rin daw mangyari. Pati po si Justice or ex-Justice Conchita Carpio Morales. Kasama na dyan si dating Chief Justice Renato Puno, dating Chief Justice Artemio Panganiban. Yung iba kasi patay ng ibang mga justice na mga ex. Ladies and gentlemen, nag-privilege, parang nag-explain si Chis Escudero ng kanyang boto. At ang sinabi niya, nagtataka siya sa inong mga nagsasalita sa ngayon. Inatake niya sila ni ex-Justice Antonio Carpio, Adolfo Lascona, Conchita Carpio Morales, Renato Puno, at iba pa, na ang tayo nila sa impeachment noong araw ay iba kaysa tayo nila sa ngayon. Ang ngayon po, huwag kayong paluloko sa mga, nakikita nyo na, puro mga sugo ni Tambaluslos yung mga nagrarally. Akala mo makakaliwa, akala mo kung sino-sino. Lahat sila, akala mo magagaling na abogado. Nasama pa dyan yung mga UP professor, pasensya na mga UP professors. I beg your pardon, mali po yung inyong stand niyo. Ginagawa niyong bobo, niluloko niyong Pilipino eh. Kaya marami tuloy naniwala sa inyo kasi matatalino na sa salita eh. But the problem is, you have that agenda to oust Sara. Itong gusto ko na mag-impeachment, isa lang naman ang gusto niya eh, hindi impeachment eh, conviction eh. Kaya, ang mga noble, however noble is the objective, para ang hanapin natin hearing, accountability. But then the problem is many of you do not want to open your eyes to the possibility that your desires cannot be achieved because of the fact that you have two elements, dalawang elemento po ng lahat ng klaseng kaso. Ang elemento po ng lahat ng klaseng kaso, lahatin mo na, jurisdiction or authority to take cognizance of the case. Number 2 ay merit. Hindi mo makikita, wala kang karapatan
usisain ang merito ng kaso kung wala kang authority. Ganun lamang po yun. So ngayon, kahit na granting magigilty si Sarah, is that enough for you to give a justification to close your eyes on the very first rule na kailangan ay meron muna kayong tamang proseso na may authority? Ganun lang ako kasimple. Imagine yung situation. Ang kaso sa Maynila, nangyari ang krimen na sa boundary, malapit sa boundary ng Quezon City at Manila. Gusto mo, nangyari ito talaga sa Manila. Gusto mo i-trial sa Quezon City. Walang jurisdiction ang Quezon City RTC. Parang ganun pong sitwasyon. However noble is the intention. But when the procedure that should get that substantive, the most substantive, which is authority, wala rin mangyayari. Kaparihan din yan ng sitwasyon na ganito. Ang krimeng murder ay pwede mo ma-trial, pwede mo makasuhan sa loob ng 20 years from the time of discovery. Tapos, 20 years and 1 day ka kumaso. Dahil karamaldumal ang pagpatay, gusto mo ituloy ang trial. Ganun po ang sitwasyon dyan. But then, I am not saying that Sarah is guilty or Sarah is not guilty. That is yet to be seen. Di pa natin alam yan. Ngayon, lahat kayo, naguguyo kayo sa dalawang nakita nyong facts during the hearing sa Good Government Committee at saka sa Quadcom. Number 1 na nakita nyo ay, which is nakita ko rin, I was hoping during the hearings na matatapos. At then, ako mismo ay suspense na ko. Gusto ko makita ang problema. Ba't nyo pinutol ang hearing? Tinapos ninyo. Bitin na bitin. Titingnan natin sa aspeto ng resibo. Una, hindi ninyo, kayo mga taga House of Representatives, hindi po ninyo kinlaro sa publiko na nanonood na ang iniimbestigahan ninyo ay confidential fund. Pag confidential fund, another word for confidential fund is secret fund. Paano pa ngayon magiging secret kung pipilitin ninyo ibukas kung sino ang totoong tao na tumanggap ng pera galing sa confidential fund? At nais ko lang din sabihin, may authority yan kung bakit tinawag ng confidential fund. Tinawag na confidential fund yan po, ang purpose niyan ay para makabili ng informasyon na hindi malalaman ang source ng information. Para maintindihan ninyo, matanong ko kayo, paano nalaman ng PNP SAF na kung saan hahantingin at saan hahabulin at aristuhin o patayin si Marwan na number 1 na bomber sa buong Asia? Paano nila natuntun dun sa Mama Sapano na nagresulta pa yan sa pagkamatay ng 44 na PNP SAF, Special Action Force? Walang iba makakaalam. Sikreto yan. Ano ang tanging paraan? Pera ang tanging paraan. Diyan po pumapasok ang confidential fund or intelligence fund. Kung hindi nabigyan ng pera yung katabi na bata ni Marwan na nagbabantay sa kanya, hindi bababa yan. Sa tingin ko lang, hindi bababa sa 100 million ang ginastos ng Amerikano at si Noynoy nagpabigay. Noynoy Aquino. Dahil doon, nalaman ngayon kung saan si Marwan. Bilhin mo kung ano ang katapat
para makuha mo, ma-achieve mo po yung target mo. Kaya napasok nila doon sa Mama Sapano. Nagkamali lamang sila pero at least importante nakuha nila. Kaya may tatanong sa inyo. Paano nakita ng CIA kung nasaan si Bin Laden? Na nandoon pala si Bin Laden sa isang bahay katabi ng PMA. Ano yung PMA? Pakistan Military Academy. Yun po ay ginamitan ng CIA. 2 babaeng CIA ang nag-mission dyan sa loob ng 10 taon. Mula pa sa panahon ni George Bush, inumpisa ang paghanap at tatagpuan sa panahon ni Obama. Anong ginamit nila? Anong ginawa nila? Bakit natagpuan nila? Nagbayad po sila sa isang telephone number lamang. Kapalit po ng isang bagong sports car na Ferrari. Ganun po, sinasabi ko lang sa inyo ang natural implications at saka nature ng lahat ng confidential funds. Ganun po din po ginagamit. So, ang ibig mo sabihin, yung binayad mo sa informante mo kung saan siya Marwan, ay ilalagay mo mong pangalan, hindi pinatay siya ng mga MILF o pinatay siya ng BIFF. Ibig mo sabihin, ilagay doon ang pangalan ng nakatanggap ng Ferrari sa CIA para matagpuan kung saan si Bin Laden. Hindi pinatay siya kayo ng mga Al-Qaeda. Yan pong hindi ninyo iniisip. Kaya, wala pong eksaktong presyo na sabihin mo standard. Maraming nagtatanong sa 125 million, paano naubos in 11 days? And that means to say, kung i-divide mo lang manually or mathematically, ay lalabas ka na 11,333,000 pesos. 333 pesos. Sapat ba yun? Pwede kasi mangyari na mayroong gagamitan nila ng impormasyon at iba-ibang presyo niyan. Depende kung magkano ang sigaw ng inaasam-asam na impormasyon. Pagkatapos, nasa Department of Education siya na secretary, doon niya pwedeng gamitin para sa pagpigil sa mga recruiter ng NPA sa mga high school students. Ganon po. Yan ang ibig sabihin, hindi ako nagsasabi na iyon nga nangyayari. Maaring ganon nga nangyari. At kung ganon nangyari, di innocent si Sara. At kung hindi nangyari ganon, guilty siya. Pero sa gitna ng posibilidad na guilty siya at posibilidad na hindi siya guilty, may karapatan ba tayo na pupunta? Ito po ang nangyari sa investigasyon. Nag-imbestiga sila, lahat tayo, pati ako, suspense na rin ako. Exciting. Akalain mo, tinigil ang investigasyon. Sa huling araw ng investigasyon na ginawa nila, sumipot si Sara Duterte. Hindi man lang tinanong. Mga tanong ninyo nung wala siya, patalikod tinatanong nyo. Pero nung humarap siya, hindi nyo na tinanong. Kasabay noon, nandun yung 2 intelligence officers ng Armed Forces of the Philippines na si Dennis Nolasco at saka Lieutenant Raimundo Lacheca. Anyat hindi ninyo tinanong kung bakit sila nag-issue ng Mary Grace Piatos. Tinigil nyo kagad ang investigasyon. Anyat magsasampa kayo ng impeachment na hilaw. Yan sinasabi ni Marcolita na hilaw. Tapos, doon na tayo mag-usap. Yung iba kasi, hindi tatalab yung akusasyon ng mayor pa siya, confidential funds. Marami siyang inakusan niya na binulsa niya. Pero hindi pa siya vice mayor yun, kaya hindi pwede matatanggap yun. Inakusan niyo rin siya na nakapatay siya noong Davao Death Squad ng mayor pa siya. Hindi lang pwede yun kasi hindi pa siya vice president. Inakusan niyo siya na mayroon siyang kagaya ng mga akusasyon ni Trillanes na kasama sa bank record. May bangko daw sila ng tatay niya. May bank accounts daw. Hindi rin pwede yun kasi hindi pa siya vice president nun. So ano lang pwede? Iyon lang isa pa yung
Nag-press con siya, nagsabi siya na nag-hire siya ng killer na papatay kay Bongbong Marcos, kay Lisa Marcos, kay Romualdez, Martin Romualdez, kung siya kali siya patayin. Hindi naman yan. Hindi naman krimen yan eh. It is not a plot for murder. Kasi hindi naman sinasabi ang hindi mo matawag na grave threat yun. Ang grave threat po na tinatawag ay ginagamit mo pang blackmail ang pananakot. Halimbawa, papatayin kita kapag hindi mo ako i-appoint bilang manager ng bangko. Yan po ang grave threat. Hindi pwede yung sabihin mo, papatay kita kung patayin mo ako. Iba yun. Kabaliktaran. At saka nullium criminalia pina sine lege. Kapag walang batas na nagsasabi na yan ay krimen, ay hindi yung krimen. It's not a crime if there is no law punishing it. Ganun lang ako kasimple. At magja-jive ka doon, papasok ka sa Section 1, Article 3 of the Constitution that says no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Nor shall any person be denied the equal protection of the laws. So, ibig sabihin, sa Tagalog pa, walang mawala ng buhay, matanggalan ng kalayaan, at makumpiska ang kayamanan kung walang batas. Gano'n lang kasimple yan. So dito ngayon, ang nangyari, shortcut lang natin, binasura ng Supreme Court ang impeachment. Dalawang dahilan. Ang dahilan, number 1, dahil barred na, bawal na sa 1-year bar. Dahil kinikita ng Supreme Court na yung pag-archive ng 3, 4 kasi ang impeachment. Yung pag-archive ng 3 ay parang dinismiss na nila at parang hindi na nila sinunod ang Constitution. Kaya nabawalan na ngayon at may bad faith, nabawalan na yung pang-4 nila na reklamo. At tahasang sinabi na wala kayong kapangyarihan mamili kung unahin nyo ang 4th complaint o kung unahin yung ang 3rd complaint. Pero by the rule of your obligation to the complainants, unahin mong lahat ng complainants. Kung sinong unang dumating na complainants, siyang asikasuhin ninyo. Akalain mo, inunan yung 4th complaint, may obligasyon na kayo na babanatan yun, ayusin, aksyonan, hindi nyo ginawa. So ngayon, pangalawa, rason, hindi nyo binigyan ng pagkakataon na maipapaliwanag. Which is very basic yan. Hindi mo na kailangan isulat yan. Na kailangan may due process. Ang katwiran kasi ninyo, sapagkat hindi nakalagay na may due process, dire-diretso na. Sapagkat ang salita na nakalagay sa Article 11, Section 3, Paragraph 4 ay ganito. The impeachment complaint or resolution for impeachment filed by 1/3 of the members of Congress shall constitute the articles of impeachment, and trial by the Senate shall forthwith begin. Shall forthwith proceed. Yan ang exact word. Ang sinabi ng Supreme Court, kahit hindi nakalagay ang due process yan, it is as if inherent, embedded. Pag sinabi mo na hindi na kailangan due process, parang sinabi nyo, hindi. Ang mangyari pala, si Erwin Tulfo na nakakuha ng US passport ay hindi na pwede questionin kasi wala namang nakalagay na due process sa Article 6, Section 6 ng nakasabi doon na walang sinumang tao na mahalal na senador kung siya ay hindi natural born Filipino citizen. At dahil walang nakalagay na due process dyan, hindi ba sa pwede mag-question? May gali. Ganon pong mga adjective. Ngayon ito, si Marcolita, nag-motion siya na i-dismiss na kasi wala nang chance yan. Sa experience ko kasi trial lawyer din kasi si Marcolita kaya magaling eh.
Sabi niya, wala sa experience ko, wala pang decision ng Supreme Court na unanimous na babaliktad. Sa in-bank. Ibig sabihin, in-bank, lahat ng member ng Supreme Court. Sabi ni Lacson sa kanya, paano? May posibilidad pa rin kahit wala na. So, kailangan pa bang i-dismiss? So, hindi na kaimik si Marcolita. Ibig sabihin, mas matalino pa si Toto Tirador kaysa kanya. Kasi kung ako yun, naging senador, simple lang sagot ko. Una, sagot ko, hindi ba nakasaad sa Article 11, Section 3, Paragraph 2, na ang tanging tanggapin lamang ay verified complaint for impeachment? Pag binasa mo, sabihin ni Lacson, yes. O ngayon, kung verified, tingnan natin ngayon. Ito po ang sinampa ng House of Representatives. Hindi po siya verified. O yan ang kagandang una kong sasabihin. O ito, pakita ko sino na hindi verified. Ito po yung aktual na reklamo. Ayan ah. Ano ka nakalagay? Subscribe and verified before me. Pero para malaman niyo, yan nga sa impeachment, balik ko sa taas. So yan. In the matter of the impeachment of the Vice President of the Republic of the Philippines, Sara Zimmerman Duterte. Verified complaint for impeachment. Diretso natin sa baba. Yan, pinirmahan nila. Sino mang pumirma dyan? Number 1, si Sandro Alexander Marcos, anak ni Bongbong. Number 2, si Aurelio Contractor Flood Control Congressman Gonzales, 3rd District, Pampanga. Manuel Jose, Super Health Center ng Zamboanga City, Dalipi. Marami pa. Ang pinakadulo niyan, Ferdinand Martin G. Romualdez, 1st District, Leyte. Ang sama ng pangalan. Kapag masama pangalan po, ang ibig sabihin po, magnanakaw yan. Joke lang yun, ha? Kita mo, guhit kalabaw ang kanyang sulat, kinahig ng manok. Ngayon, ito yung verification nila. Basahin natin sabay-sabay. Verified, subscribe and verified before me on this blank day of February 2025. At the House of Representatives, Batasang Pambansa Complex, Constitution Hills, Quezon City, by the complainants who are known to me and to me known to be the duly elected members of the House of Representatives, who signed the foregoing complaint of impeachment against the Vice President of the Republic of the Philippines, Honorable Sara Z. Duterte. The instrument, which is in the nature of a complaint or resolution for impeachment, consisting of 32 pages, excluding the annexes, signature pages, verification, and this page, and has been signed by all the complainants on the appropriate signature pages. Witness my hand and seal. Walang sinabi, hindi verified. Bakit? Ano ba yung verified? Ang verified po ay ganito. Titingnan na lang natin siguro ang House Rules. House of Representatives. Rules of Impeachment. Ito. Ipakita ko sa inyo ang Rules of Impeachment ng House of Representatives. Ayan, nabasa ba ninyo yan? Part 3, Rules of Procedure in Impeachment Proceedings. House of Representatives po yan. Bababa tayo. Rules of Procedure, House of Representatives, 19th Congress. Tingnan natin kung ano nakasulat na, kukopya na lang sila sa verification, hindi pa nila sinunod. So kung hindi sila sinunod, ano mang ibig sabihin? Ibig sabihin, hindi siya verified. Ayan The contents of the verification shall be as follows. Yan.
Dapat ito sinunod nila, kinopya nila. We, after being sworn in accordance with law, depose and state that we are the complainants in the above complaint resolution of the impeachment, that we have caused the said complaint resolution to be prepared and have read the contents thereof, and that the allegations therein are true of our own knowledge and belief, in the basis of our reading and appreciation of the documents and other records pertinent thereto. Ang layo, di ba? Hindi nila sinunod. Hindi nila sinunod kung ano dapat. Oh. Kung hindi nila sinunod ano dapat, ang sinabi na, balik naman tayo dito sa 1987 Constitution. Titingnan ninyo kung ano ang ang pwedeng tanggapin na reklamo. Ito. Okay. Sa official gazette natin sundin. Official gazette. Itong official gazette, 1987 Constitution. Ipakita ko sa inyo. Para makita ninyo kung anong klaseng impeachment ang pwedeng tanggapin. At kung hindi siya naka-swak doon, kung hindi siya verified, hindi pwedeng tanggapin. Ito ang aking supporting proof. Ayan. Kita nyo? Article 11, Accountability of Public Officers. Kita nyo? Ayan. Highlighted dyan. Tapos nakalagay sa Art Section 3. Article 2. Anong sinabi? A verified complaint. Palakihin natin. Sabay. Baba. Ito. Verified complaint. Yan. Nakita niya. Nakasabi, verified complaint. Ang ibig sabihin po, pag hindi verified ang complaint, wala na, basura na. Hindi na pwede tanggapin. Dismissed. Yan ang argumento ko kay Senator Lacson. Senator Lacson, the gentleman from Cavite, may I insist that the complaint for impeachment, although there is still that motion for reconsideration filed against the decision, declaring the same as null and void and barred by the 1-year bar rule, but the same can still be dismissed on another ground. Anong another ground? Mas matalino pa ko kay Barcolita. Another ground is verified. Hindi po verified. Bakit sinasabi ko hindi verified? Ito po yung aking rason. Balik ko ulit ito. Yung sinabi nila. Yung actual na verification na ginawa nila ay hindi sumunod sa verification. Yan po. Tingnan mo. Walang nakalabi, walang nakalabay that na lahat ng kasulat sa itaas na reklamo ay nabasa ko lahat. At ang lahat na nabasa ko ay aking naintindihan. At ang lahat ng aking nakasulat dyan ay personal kong alam. At ang lahat ng mga hindi ko personal alam ay hango sa authentic na pinanggalingan. At sinampa ko yan na may merito at hindi para sa pangharas at pagkakuha lamang ng leverage. At hindi para sa politika. Dapat ganun ang sinabi. So the fact na hindi nila ginawa, dismissed. Hindi mo na kailangan yung decision sa dismissed. Ano ba klaseng Barcolita?
Ba't hindi mo nakita yon, Senator Marcolita? May pangalawang dahilan pa. Bakit man na-dismiss? Kahit wala yung decision ng Supreme Court. Ano yun? The fact na hindi na po pwedeng maghatol ang pangalawang Senado, yung unang Senado, yung bagong Senado, hindi na sila pwede maghatol dyan. Wala na silang karapatan dyan. Bakit? Ang talagang rason kung bakit wala ay ganito. Sa ating batas, sa Constitution, ang lahat na baga mamamayan kung may ginawa sila, kahit sino sa mamamayan, ay mapaparusahan lamang kung may batas na nagsasabi na parusahan siya sa ginawa niya ganun. O ito ngayon, tanong ko sa inyo, may batas ba na nagsasabi na yung pangalawang Senado, yung bagong Senado, ay pwedeng parusahan si Sara? Wala. Yan ang pinakamatining na argumento. Kaya sabihin ko, with due respect, Senator Panfilo Lacson, a gentleman from Cavite, we can still dismiss the same by the use of the first sacred human right in the Philippines, and that is written in Section 1, Article 3, that says, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the law. At ibig sabihin, kung walang batas nagpaparusa, kung walang batas na nagsasabi na pwedeng pumarusa ang bagong Senado, ay hindi pwede. Ito pa, yung dalawang justice na nag-concur, no pumabor sa sinulat ni Marvick Lunin o Justice Marvick Lunin ay si Justice Henry Paul Inting at saka si Justice pangalan niya si Hernando. Ang sinabi ni Justice Hernando at saka Justice Inting ay pareho ang kanilang rason. Ano ang rason nila? Bakit ayaw nila na pwedeng parusahan pa na pwede pang tatawid? Sabi nila, ang Senate ay continuing dahil 12 lamang ang mawala kada election. Pero continuing lang siya as to its existence, but not to the daily business na magdesisyon sila kada business. Bakit? Kasi para magkaroon ng kapangyarihan ang Senado na magdesisyon, ay kailangan may quorum. Kailan magka-quorum ang Senate kung 24 ang members? Dapat 13 senators. Paano? 12 lang natira. So, walang quorum. So, hindi siya pwedeng tumawid. Yan ang katwiran ng dalawang justices. So, ibig sabihin, mas matalino pa ko kay Marcolita. Oy, Senator Rodante Marcolita, huwag ka magalit Academic discussion lamang ito. Pero may kasalanan ka pa rin. Alam ko na alam mo yun, nakalimutan mo lang. Okay? Jan Perez, bakit leaning ako kay Sara? Kasi tama siya, may tama sa batas. At bakit natin siya hindi papaboran? Kasi yan sinasabi ng batas. Sinasabi ng batas, pabor sa kanya. It is the law, Jan Perez. No matter how harsh it is the law. Okay? Walang kinalaman niya kay Percy Lapid. Kung andyan si Percy Lapid, kakampihan ni Percy Lapid yan. Ganun lang ho, kasimple lang yan. Kung batas, dapat batas, pinaglalaban natin. Bakit? Ano bang may batas na para, bakit tirahin natin si Sara? Wala kayong batas. Wala kayo sa batas. Huwag kayong makinig dyan sa mga bayad ni Tambaluslos yan. Mga grand conspiracy na yung nakapandabulos. Binayaran nyo ni Romualdez, sila ni Carpio. Sila yung mga kunwari, taga mga Pinklawan. Binayaran ni Tambaluslos yan. I dare say, ipatunayan ni Tambaluslos na hindi totoo. Okay? Hanggang dyan na po. Yan lang po aking masasabi. Kailangan na mapanahon naman po dapat
kaya nyo kumawala sa inyong sariling galit. The only way for you to give justice is to judge not by reason and emotion. Kaya nga, kung meron kayong desisyon sa buhay ninyo, huwag kayo magdesisyon kung kayo ay galit. Huwag kayo magdesisyon kung kayo masayang-masaya. Magdesisyon kayo kung nakapahinga ka na, mahinahon ka na, saka ka magdesisyon kung anong important life decision mo sa sarili mo. Padaros-daros ka decision, ay baka maano ka. Baka para sa akin, decision padaros-dalos, na-disbar tuloy ako. O, decision ako, i-publish ko sa Facebook ang aking kan, na-disbar tuloy ako. So, my share view, Mehmet, watching from Basilan. Oy, Marayaw Dom sa sa Basilan. Edgar Nacion. Tapos Edna Catulos, good morning po. Edgar Nacion, Dr. Toto, very good morning po. Rodi Rabi Pastor, good morning. Tapos sino pa? Si Rollins, matalino ka nga pero di mo ginagamit ng tama. Oy, tama 'yun. Tanungin mong ibang mga nag-comment nito. Ikaw lang ata nagsabi na hindi tama. Pasensya ka na, Rollins. I still love you for watching my show. David Baruj, good morning po, Atty. Toto, watching here from California. Kasali ka sa breakfast. Salamat po. Amek TV 45 UK. Rodi Rabi. Okay. Tapos sabi niya ni Amek TV, David Baruj, hello. Valerie Serna. David Baruj, hello to all. So Donaldo Retirado, good morning. Dr. Toto Kausing, watching from Hong Kong. Long time di kita napakinggan dahil late na programa mo. Ganun ba? Salamat naman nakapanood mo po. Siya retirado, ako tirado. David Barods, kung ako attorney, gusto ko magtuloy ang trial na isigaw ni BP lahat ng tumanggap sa kanya ng confidence niya gaya ni Lisa Marcos sa unang niyang binanggit noon. Wala, sa akin kung ako naman, tama na yon. Kasi wala na tang panahon ng ating congressman at senador gagawa ng batas sa budget para sa flood natin. Nakita na mga Pakistani intelligence yung courier ni Bin Laden sa palengke. Ano ba? Tapos yung courier na yon never naghiwalay kay Bin Laden. Yun, sinundan nila kung saan uwi. Tapos, tinuro nila sa US. Kaya pala. Ganon pala ang nangyari kung binigyan nila ng pera. So, Philemon Poland, what confidential information DepEd had to obtain to justify? Ito po yung mga, marami po kasi mga kaliwa, Philemon Poland, na nagre-recruit para gawing NPA mga high school students. Ganon po yun. Ikaw ba, payag ka ba? Marami tayong nakikita ng mga estudyante galing UP, galing mga high school na namatay sa giyera laban sa NPA. Yan po ay konfirmasyon na ayaw ko po yung pakikipaglaban sa mga kalukuhan ng pamahalaan sa pamamagitan ng armas. Kagaya nito, nagbablog ako, kinakalaban ko yung mga masamang ginawa sa pamamagitan ng salita. Rodi Rabi, confidential fund is a secret fund to get information from the enemy. Tama po yan. Kaya nga ganun kasikat, kagaling ang ang mga Mossad ng Israel. Kasi mataas sila magbigay ng pondo ng pera para sa mga informasyon. Akalain ba naman, paano nila nalaman kung saan yung nuclear program ng Iran? Tanging taga-Iran yan lang magbigay niyan. Kaya bigyan mo ng pera. Kaya natuntun ng US. Kaya binanata ng bunker booster ng mga missile. Kaya, ayun. Yan po ang produkto ng tawagin mo na mga traidor, yung mga kasama na tumanggap ng pera. Ganon talaga ang buhay. Joe Pau Gasol, salute Dr. Joe Pau Gasol, done like. Salamat po. Manifort, good morning Dr. Kausing. Toto, tirador. Ano sa tingin mo ang desisyon ni BBM sa Taiwan versus China? Ano lang yan? Posturing lang yan? Kwento lang yan? Hindi ako naniwala kay BBM.
ito nga parang hindi na ko niniwala pero binibigyan ko pa rin siya ng chance kasi pinapalakpakan ko pa nga siya sa kanyang laban sa mga sindikato sa flood control. So anyway, let's give him a chance. Pero marami siyang ginawa na mukhang style niya ito para yung sarili niyo mga corruption ay hindi mabibisto. Bibistuhin niya ang mga ibang kasamahan niya. Pero in other words, sino ba mag-akusa sa kanya na siyang may pakialam sa mga flood control project, 'di ba? David Baruz, natawa lang ako sa itsura, galit sila sa decision ng Supreme Court no pinag-reply sila. Pabalang naman ang sagot. Tama, pabalang ang sagot nila. So ngayon, ang ginagawa nila dahil nababasura ng kanilang impeachment, anong ginawa? Tsatsa na naman sila. Inumpisa nila, bata ni Romualdez, ito si Ronnie Puno, nagtsatsa na naman sila. Charter change daw. Para magiging prime minister siya, o di kaya may extend ang term limit at pwede pang tumakbo uli si Bongbong Marcos pagka-presidente. Tingin ko naman kahit tatakbo pa siya uli, hindi niya na kayang tatalunin si Sara. David Barod, sa panahon ngayon, dapat ang mga nagiging senador sa Pilipinas, mga abogado, kaya nga dapat abogado, dapat pero kinain lang si Tito Soto, kinain lang si Risa Hontiveros, mali-mali pa sinasabi, naawa na ako sa kanya. At tapos, ang mga senador naman, mga dapat lawyer. Pero sabi ni David Barod, ang mga congressman naman dapat contractor. Teacher's Pet TV. Ang tanong kasi, gusto natin abogado pero hindi naman nanalo sa election. Natatawa ko ng debate yung abogado at ex-convict. Napanood nyo ba yun? Si Robin Padilla at saka si Okek Pagilinan nagdebate. Lawyer versus ex-convict. Hindi pa nakatapos ng high school ito si Robin Padilla. Nako, naawa na lang ako kay Robin Padilla sa mga punto niya. Binabalasubos lang siya ni Kiko Pangilinan. So David Barros, yan ang tama, attorney. Lagyan mo ng humor ang programa mo like Percy para mas masaya. Okay, salamat po. Tapos David Barros, may God protect you and your family. Salamat po, David Barros. Nick Reyes, taga-subaybay po. Salamat po. Paano babasahin? Pumila lang sila para pumirma? Jan Perez. Bakit kayo leaning towards Sara Duterte? Ang sagot ko lang simple po. Kasi po ang batas pabor kay Sara Duterte. Kung hindi pabor siya, birahin naman natin siya. Kasi ang problema ngayon, sino ba nang-api? Di ba yung mga grupo ni Tambaluslos na ikumpara mo nga ba naman yan? Alin ang mas matimbang sa iyo, yung 125 million na sabihin natin ninakaw ni Sara, Jan Perez? O yung 150 million na binigay sa mga dapat isang tao na pumirma ng impeachment laban sa kanya? So, bebe, yun bang sinabi ni Risa na may president ang reversal? Mali naman, hindi naman unanimous yun. Nagsalita tuloy sa Supreme Court, mali siya. Kasi ang hindi naging unanimous yung League of Cities versus Comelec. Kasi ang ang nag-dissent doon, ang kumontra sa decision ay si Antonio Carpio, hindi pa niya alam, kakampi niya. Ang problema kasi kay Risa Hontiveros, habang nag-argumento si Marcolita, si Alan Peter Cayetano, si Chis Escudero, por mga abogado yan. Si Pia Cayetano, siya naman nag-argumento, siya, ChatGPT lawyer. Kung ano nakuha niya sa ChatGPT, o di kaya sa Copilot. Wala eh. I'll tell you, lahat ng mga abogado na hindi nyo pa alam kung anong AI, do not trust artificial intelligence pagdating po sa mga argumento sa legal arguments. Kasi po, nung nakaraang buwan, kinastigo ng korte sa United Kingdom ang mga abogado doon ng mga English sa United Kingdom. Bakit? Ang tatamad nila gumawa ng mga pleading. Gagawa sila ng pleading, hayaan nilang AI gumawa. Kasi ang sa AI, gawa ka lang title, topic. Sabi, motion to dismiss on the ground. Titira na yung AI, gagawa na ng motion para sa iyo. Kaya lang problema, hindi po perfect na tama ang kanilang impormasyon na ibibigay. Ganun po yung AI. Kasi bakit? Kumukuha lamang sila sa mga nasulat.
Marami namang sumusulat na mali-mali naman ang kanya. Doon sila, it so happen na doon kumupi ang artificial intelligence. So, Makatang Tambay. Good AM, sir. Correct kayo. Tama, sinasabi nyo, dati pa nagangwat sa'yo at garon nga ang nangyari sa sinabi nyo. Oh, kita mo, hindi ako nagkakamali. Sabi ko, mananalo ang impeachment sa Supreme Court. Hindi ako nagkamali. Panalo nga. Kasi batas ang sinasabi ko. Sinasabi ko rin manalo ang impeachment sa Senado, manalo na naman siya. O hindi ako nagkamali. O ang susunod ko sabihin, inabangan ko, ipupusta ko, karangalan ko diyan na mababasura ang jurisdiction ng ICC kay Duterte at wala nang trial na mangyayari diyan. Kasi mapipilitan, mapwersa ang ICC na ibasura ang bitawan ng kaso. Wala na silang jurisdiction sa ilalim ng Article 12, Paragraph 2 ng Rome Statute in relation to Article 13. It is the condition on when to start the investigation. If there is no investigation, then there is no case because you cannot present evidence. So, Article 12, Paragraph 2 of the Rome Statute says that the authority to investigate crimes covered by International Criminal Court can only be given if the state to which an accused is a citizen is still a member of the Rome Statute. Ganun lang ho kasimple. Hindi na member kasi nagbigay ng authority noong September 15, 2021. Nag-withdraw na finally ang Pilipinas sa ICC March 19, 2019. So wala na. Ganoon lamang po ang argumento diyan. Boxpot TV. Attorney, nasabi na po ni Marcolita yan sa programa na lang. Bakit sa programa sinabi? Dapat doon sa Senado. After Senate hearing, dapat sa hearing niya sinabi. Sabi niya kung pipilit pa rin na ituloy ang impeachment, ituloy ang impeachment, dismiss din dahil walang authentication. Sana doon yung sinabi. So kasing talino ko lang palang si Marcolita. Naano lang siya, nakalimutan niya lang. Versatile Matt. God PM watching from UAW. Tapos Versatile Matt. Watching from UAE pala, hindi UAW. United Arab Emirates. Ang daming Pilipino dyan. Jan Perez, kung mananalo si Sara, di bale na pabor sa China. Ano bang China pinagsasabi mo, Jan Perez? Are you serious? Do you know what you are talking about? Do you know what you are talking about? Paano magpabor sa China? Ang sinabi niya lang, neutral siya sa lahat ng bansa. Ang gusto mo naman Jan Perez, magpaalipin sa Amerika. Naniniwala ka ba sa Amerika na kakampihan tayo kung magkagera? Sige nga. Ang gusto mo yung style ni Marcos na may kapagera? Sige nga, Jan Perez. Saan ka magtatago? Wala po tayong tunnel sa Pilipinas, hindi kagaya sa Israel, may tunnel sila doon. Lahat ng mga pagbumba-bumba, takbuhan sila sa ibaba. O namatay nga ang kasama nating Pilipina na caregiver. O namatay. Inuwi sa amin, taga South Cotabato. Okay, so hacker, hanggang tanggapin natin ang katotohanan, walang makukulong na congressman na buhaya. Ayun. Paano may kulong buhaya? Sige nga. Ang buhaya po hindi kasya sa kulungan. Pag wisik-wisik ng kanyang buntot, naku, giba yung silda. Joe Bitana, tanong lang, ano ang qualification ni Sara para maging presidente? Abogado po siya. Nanuntok siya ng sheriff. Yan naman, alam mo, pagdating naman sa suntok ng sheriff, ako'y hindi natutuwa dyan. Ako hindi nanuntok ng sheriff pero natanggalan ako ng lisensya. Mas nauna pa nangyari ang pagsusuntok ng sheriff kaysa aking pag-post sa Facebook nung kaso na aking ginawa na dahil doon ay tinanggalan ako ng lisensya ng Supreme Court. Pero si Sara, nanuntok ng sheriff, matagal na noon sinampahan ang kaso ang alam ko.
Pero bakit hanggang ngayon walang desisyon ng Supreme Court? Yan. Tanong ko ang Supreme Court. Hanggang dyan lang muna tayo at please lang paki-like yung mga team replay. Please huwag niyong skip ang mga ads ko kasi yun lamang makakatulong sa akin. Alam niyo naman, wala akong trabaho kayo bilang abogado. Paano ko kumikita? Puro diskarte lang ginagawa ko ngayon. Maraming salamat po sa lahat. Magandang umaga.